Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sinabi ni Chen Fan na wala nang higit na mas mahalaga pa kaysa sa ang ito ay makabalik ng ligtas sa tabi niya, iyon ay ang biggest happiness ng kanyang buhay. Mararamdaman ang matinding aura ng pag-ibig at kagalakan mula sa dalawa, nang biglang nagising si Chen Fan. Bumangon mula sa kanyang kama, napahawak sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha. Matagal-tagal na raw mula nung huli siyang managinip. Sino ang mag-aakalang mapapanaginipan niya ang patungkol sa kanyang nakaraang buhay? Ngayon sa kanyang bagong buhay, siya ay nakapag-establish na ng matatag na foundation at namumuhay ng walang regrets. Nagawa niyang maprotektahan yung mga mahahalaga sa kanya, nakapagtayo ng sarili niyang sekta, at ninagawa niya pang mag-rule sa isang buong immortal dynasty. Siya ay hindi na yung dating taong mahiyain, loser at mahina, sa ngayon siya na ay si Baekhyun Immortal. Nagtanong ang Emperor kung talaga bang palagi nitong kinakausap ang kanyang sarili at sinasummarize ang kanyang sariling buhay. Tahimik tugon ni Chen Fan sabay seal sa bunganga ng Golden Crow. Emperor lumipad papalayo nang biglang napansin ni Chen Fan na may kung anong nangyayari sa hawak niyang item. Hasaad niya mukhang ang starship na ito ay mawawasak na. Bumalik ang Emperor Ha, ang aura na ito sambit niya nang makitang inilabas ni Chen Fan ang Yuan Dao bottle. Ano tugon ni Chen Fan? Ano, natatakot na raw ba ito? Umano'y ang pressure na ito ay hindi isang bagay na kayang i-handle ng isang deity soul na tulad nito. Agad na lumipad palabas si Chen Fan kasabay ng pagsabog ng starship. Nagpatuloy sa kanyang paglalakbay, at ilang sandali lang ay narating niya na ang sentro ng universo. Sa wakas sambit ni Chen Fan, siya raw ay narito na. Sa pagkakataong ito ay dadalhin niya na pabalik si Kiyong nang biglang may narinig siyang isang boses. Nagising ka ng masyadong maaga, sambit nito. Ito raw ay bumalik sa pagtulog at managinip patungkol sa kanyang nakaraang buhay o kaya naman patungkol sa buhay na ito, na siyang ipinagtaka ni Chen Fan. Nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Ano, siya raw ba pala ay pinaglalaroan lang nito all this time? Hindi saad niya umano'y walang makakakontrol sa kanya sabay pakawala ng isang fist technique. Nag-release ng matinding energy at puwersahang pumasok sa portal, napadpad sa loob ng isang silid kung saan naruroon si Kiyong. Kiyong pagtataka niya, ano ito raw ba ay malaya na ngayon? Hindi alam ni Kiyong kung ano ang sasabihin. Mapapansin ang reaksyon ni Chen Fan. Ito ay, ano ito raw ba ang naglagay sa kanya sa panaginip na iyon? Lumapit at idinagdag na malamang mayroon itong rason. Pakikinggan niya ito, kapansin-pansin ang ekspresyon ni Kiyong. Yumakap si Chen Fan, nagsabing ayos lang yun, ayos lang kahit na hindi ito magsalita. Malamang ito ay mayroong sariling rason. Pinaniniwalaan niya ito, ngunit sumigaw lang si Kiyong na tumigil ito sabay tulak papalayo na siyang ipinagtaka ni Chen Fan. Napatanong kung ano ang problema. Fan, tugon ni Kiyong, ito ay reincarnated, tama raw ba? Oo, ganoon nga, tugon ni Chen Fan. Hindi na kailangang itago niya pa ito mula rito. Siya ay nabigo mula sa kanyang tribulation noon nagkaroon ng reincarnation at sa ngayon, siya ay mayroon ng kakayahang protektahan ang lahat. So, tugon ni Kiyong, so talaga raw bang ibinigay niya rito ang kanyang opportunity sa kanyang nakaraang buhay bago siya namatay? Oo, tugon ni Chen Fan. Bakit, may kung ano raw bang nangyari rito dahil dun? Ano, gusto raw ba nitong kunin iyon pabalik? Maaari nitong kunin ang lahat, siya ay nakahandang ibigay ang lahat. Bakit, sambit ni Kiyong, bakit ito nangyayari? Bakit? Kiyong, anong problema? Lapit ni Kiyong. Umano'y walang problemang hindi nila mareresolba ng magkasama. Fan, tugon ni Kiyong, oo, silang dalawa ay magkasama. Sinabi ni Kiyong na kailangan pa nilang mag-train sa loob ng 100 taon. Haharapin nila ang tribulation ng magkasama, at sabay na bibisitahin ang maalamat na Immortal World. Sumagot si Chen Fan na ang Immortal World ay hindi isang alamat, ito ay talagang nag-e-exist. Siya ay nakahanap na noon ng putol na limb ng isang god at ang natitirang celestial power nito ay nailipat sa kanyang katawan. Napag-alaman niya ang patungkol sa God's fate at pinangakoan niya ito. Mapapansing may kung anong nangyayari kay Kiyong na siyang naging dahilan upang mapasigaw si Chen Fan sa pangalan nito. Dahan-daang umangat si Kiyong at nagsabing pakiusap. Tumuloy na ito at tuparin ang ipinangako nito sa nilalang na iyon. Kiyong, sigaw ni Chen Fan. Nagtanong kung ano ang ginagawa nito. Ito ay ang opportunity nito, ito ay ang kapangyarihan nito. Bakit ibinibigay nito ang bagay na ito sa kanya? Tumigil ito, mamamatay ito kapag ipinagpatuloy nito ang bagay na ito.
Gayunpaman sumagot lang si Kyong na tama ang Sectmaster sila ay mayroong malalim na koneksyon sa isa't isa ngunit ang kanilang kapalaran ay maikli lang, sila ay nakatadhanang maghiwalay. Dahan-daang bumagsak si Kyong patungo sa mga bisig ni Chen Fan. Tinanong si Kyong kung ano ang sinabi ni Yu Yinbai sa kanya, ano ang ipinagawa nun sa kanya, iyon ba ang may kagagawan sa lahat ng ito, kung ganun wawasakin niya ang True Martial Immortal Sect. Wag tugon ni Kyong, nagsabing gusto niyang marinig ang kwento nito, gusto niyang marinig ang lahat, at least, mararamdaman niya rong ito ay nasa tabi niya lang palagi kapag kaganoon at makalipas ang ilang sandali, tuluyan nang nawalan ng malay si Kyong. Umalangaw-ngaw ang emosyonal na sigaw ni Chen Fan sa buong silid nang biglang dumating si Sectmaster Yu, hay sambit nito sa muli ay pinili nito ang parehong paraan. Binalot ng enerhiya ni Chen Fan ang buong katawan ni Kyong, lumingon kay Sectmaster Yu Yinbai, at tuluyan ang nilamon ng kadiliman. Go to hell, sigaw niya't agad na umatake, gayunpaman mukhang isang projection lang ang tinamaan niya, isang pagsabog ang naganap. Tama na sambit ni Sectmaster Yu, umano'y si Kyong ang pumili sa choice na iyon upang protektahan ito, upang protektahan ang buong universo, kaya dapat na ito raw ay makahanap ng comfort sa puntong iyon. Ngunit sumigaw lang si Chen Fan na ano pa ang silbi sa pakikipaglaban sa kahit na sino man kung wala narito si Kyong. O ganoon ba, tugon ni Sectmaster Yu, at paano naman daw ba ang mga magulang nito, paano naman ang mga tagasunod nito, at paano yung mga inosenteng tao na hindi kilala kung sino ito, kaya kung maaari pakiusap, kumalma ito. Magsalita ka, sigaw ni Chen Fan, ano ang ibig sabihin nito? Sumagot si Sectmaster Yu na ang universo ay palaging iisa lang magmula pa nung araw ng creation, gayunpaman sa nangyaring reincarnation nito 100 taon na ang nakararaan, mayroon ng 2 universo sa ngayon. The more na ito ay nagiging malakas mas lalo lang ding tumitindi ang interference nito, at the more na nagko-collide ang 2 unibersong ito sa isa't isa ay the more na tumitindit dumarami ang nangyayaring karmic chaos at time disruption sa mga lugar na hindi nito alam. Kung kaya upang mapigilan ito ang kailangang gawin either ang isil ito, si Chen Fan ang tinutukoy niya, either ang isil ito, o kaya naman dugtong ni Chen Fan, o kaya naman hanapin ng turning point kung saan nagsimula ang lahat, ganoon daw ba, ngunit hindi raw ba't ang simula ng lahat ay ang kanyang naging pagkabigo mula sa tribulation. Hindi tugon ni Sectmaster Yu, umano'y ang turning point ay nung ibinigay ni Kyong sa kanya ang opportunity. Ang 2 child of opportunity ay hindi maaaring mag-exist sa parehong panahon at pagkakataon. Nung una ang ginawa ni Kyong ay ang mag-stall siya ay isinil nito't na natili sa panaginip na iyon kasama ito, subalit ito ay nag-struggle at gumising. Dahil doon napag-alaman ni Kyong na siya ay hindi na makakapag-stall pa kaya gumawa ito ng choice. Sumagot si Chen Fan na ngunit once na silang dalawa ni Kyong ay magtagumpay sa tribulation at makapasok sa immortal world, ang kapayapaan sa unibersong ito ay babalik na, hindi raw ba? Ang will ng unibersong ito ay ang siyang pumatay kay Kyong at ang ambasador ng unibersong ito ay ito mismo, tama raw ba? Si Sectmaster Yu Yinbai ang tinutukoy niya. Oo, tugon ni Sectmaster Yu, at ang susunod na ambasador ay ito. Sabay summon ng isang scroll sinalo ni Chen Fan, nagtanong kung ano ito. Sumagot si Sectmaster Yu na ito ay ang Luo Chart Galaxy Map. Get lost, sigaw ni Chen Fan, umano'y siya ay ang magdi-decide sa sarili niyang kapalaran, kung ganun, tugon ni Sectmaster Yu, bakit ito nagko-cultivate? Sumagot si Chen Fan na para sa kapangyarihan upang siya ang humawak at pumili sa kanyang sariling kapalaran. Nag-release ng binding energy ang Galaxy Map na dahan-daang gumapos kay Chen Fan. Sinabi ni Sectmaster Yu na ang cultivation ay isang journey upang maging isang immortal, at alam ba nito kung bakit ito ang napili? Bitawan mo ako, sigaw ni Chen Fan, siya raw ay tumatangging maging isang chess piece, gayunpaman idinugtong lang ni Sectmaster Yu na alam ba nito kung bakit? Iyon ay dahil sa mayroong napakaraming lahi na nag-i-exist sa kabuuan ng unibersong ito, gayunpaman, ang nakakaalam patungkol sa katotohanan ay iilan lang. Mayroong isang lugar na dating sentro ng unibersong ito, mayroong lahing umiiral na tinataglay ang pinakapuro na immortal blood, at iyon ay walang iba kundi ang ngayoy binansagang abandoned star realm, ang Earth, partikular ang Chinese clan. Sa kabila ng pagkawala ng spiritual energy at divine technique sa lugar na ito, ang Earth ay nagawa pa ring ma-suppress ang mga ancient demons, at iyon ay dahil sa mga pure blood na nananahan sa lugar na ito,
At yung spell na nagbabawal para sa mga divine level na makapasok sa Earth ay pasadyang inilagay upang protektahan ang mga pure blood na ito. Tugon ni Chen Fan ang tinutukoy nitong protection iyon daw ba ay ang kunin ang kanilang kalayaan at hayaan silang mamuhay sa ilusyon. Sumagot si Sectmaster Yu na hinihintay lang nila ang kapanganakan ng Child of Fate upang i-lead ang Chinese clan. Ang lahat ng lahi sa buong universo ay mauulanan ng liwanag ng mga immortal sa muling pagkakataon. Originally ang pinili nila ay isang babae na mayroong kakayahang mag-reproduce at dapat i-lead nila ito upang maging mother god ng lahat ng lahi sa buong bagong universo. Ngunit tugon ni Chen Fan ngunit sa kasamaang palad idinirekta nito sa kanya ang kanyang pagmamahal, kapangyarihan at responsibility sa naging dalawang buhay nito. Ganoon daw ba? Huwag kang mag-resist, sambit ni Sectmaster Yu sabay labas ng kung anong bagay itinuon patungo kay Chen Fan. Umano'y ito ay ang kaalaman na dapat alam ng clan nito sa simula pa lang. Nag-fuse kay Chen Fan ang kung anong bagay na ito siya'y nagkaroon ng enlightenment at ilang sandali lang, mukhang sa puntong ito ay alam niya na ang buong katotohanan. Yet sa muling pagkakataon ay nawala pa rin si Qiyong sa kanya. Sa sandaling ito ay mayroon na namang regret sa kanyang puso at tiyak na sa muling pagkakataon ay mabibigo lang siyang muli at mamamatay sa tribulation. Nagkakamali ka, tugon ni Sectmaster Yu. Umano'y ang choice na ginawa ni Qiyong ay nagdulot lang upang maging isa ang dalawang universo at ng pagkamatay ng anak ni Qingdi. Ang tinutukoy niyang Qingdi ay ang Azure Emperor. Hapatanong na sambit ni Chen Fan ang anak ni Qingdi. Umano'y naaalala niyang siya ang pumatay sa taong iyon sa kanyang nakaraang buhay at nakuha ang Qingdi longevity body nito. Gayunpaman sa buhay na ito ay namatay na bago pa man sila magkita at siya ang pinagbintangan ng 5 elements emperor na may kagagawan. Sumagot si Sectmaster Yu na iyon ay dahil sa ito ay walang kaalam-alam na nung pinatay nito ang taong iyon sa kanyang nakaraang buhay, sa sandaling iyon ay hawak na nun ang sacred treasure ng kanyang ama na tinatawag na Featherlife Divinity. Iyon ay isang laruan na naiwan ng isang ancient immortal at iyon ay nag-iisa lang sa buong unibersong ito. Kapag ang host nito ay namatay, ito ay magpuproduce ng maraming silk at i-reincarnate ang kanyang host. Ang amount ng panahon at resources na kakailanganin ay nakadepende sa experiences ng host nung ito ay buhay pa. Ang anak ni Qingdi ay anak ng isang true immortal na gather na nito ang kanyang innate nascent. Sa sandali pa lang nang ito ay isinilang ang potential nito'y napakatindi kung kaya aabutin pa ng at least 300 taon bago ito tuluyang ma-reincarnate at iyon ang dahilan kung bakit kahit na nagawa na nitong maabot ang tribulation noon si Chen Fan ang tinutukoy niya iyon ang dahilan kung bakit kahit na naabot na nito ang tribulation noon, ang anak ni Qingdi ay hindi pa rin na-reincarnate. Sapagkat ang kapangyarihan ng Featherlife Divinity ay lubhang napakalakas na gawa nitong maapektuhan ang universo kung saan ito na-reincarnate, nagdulot upang ang version ng anak ni Qingdi sa unibersong ito ay mamatay. Sa kanyang nakaraang buhay ito ay namatay dahil kay Chen Fan at sa buhay na ito, nagawa niya pa rin itong maimpluwensyahan. Tugon ni Chen Fan ngunit teka lang, nung nilabanan niya ang anak ni Qingdi sa kanyang nakaraang buhay hindi raw ba't kaka-obtain lang nito sa Featherlife Divinity ngunit ngayon sa timeline na ito at ang kanyang ama ay namatay na bago pa man iyon mangyari kaya nasaan na raw ba ang Featherlife Divinity sa ngayon? Sumagot si Sectmaster Yu na wala silang idea kung nasaan na iyon ngayon. Hiyong sambit ni Chen Fan mayroon pa ring natitirang pag-asa, siya ay hindi susuko, maghintay lang ito sa kanya. Tumayo lumingon kay Sectmaster Yu, nagtanong kung may alam ba ito na anumang clue patungkol sa kung nasaan na ang bagay na iyon ngayon. Oo, tugon ni Sectmaster Yu. Una sa lahat, although ang Feather Immortal ay walang attack power, ito ay dating pet ng isang fairy kaya naturally ang cultivation level nito ay nasa late stage na ng Void Returning Realm kaya kung gusto mo itong masense, kailangang maabot mo ang parehong level. Bukod pa dun sinasabi ring ang Feather Immortal ay attracted sa mga spirit plants na pinatubo sa pamamagitan ng techniques of thousand sects at ang dahilan kung bakit nakuha ni Qingdi ang creature na iyon ay dahil sa nagawa nitong maabot noon ang tugatog ng wood element technique. Once na mahanap ito ni Chen Fan hindi niya ito maaaring hawakan, sa halip ito ay agad niyang ilagay sa katawan ni Fairy Qiyong upang ito ay ang siyang mag-register bilang host ng Feather Immortal na nangangahulugang kailangan nitong ingatan at pangalagaan ang physical na katawan ni Fairy Qiyong. At para naman sa kung kailan at saan nito mahahanap ang nilalang na iyon,
Iyon ay nakadepende na sa swerte nito bilang isang child of fate. Tuluyan nang naglaho si Sect Master Yu Qiong saad ni Chen Fan pagmasdan daw nito ito ay napakaganda madalas nila itong magkasamang pagmasdan noon sa Heaven Vault Theater ng Science Museum at sila'y hindi napapagod na pagmasdan ito. Ngayon maaari na nila itong pagmasdan ng personal ng magkasama kahit kailan nila gusto sa kanyang past, present at future, ito't ito lang ang gugustuhin niyang makasamang pagmasdan ang bagay na ito. Naglabas ng isang item umano'y ito ay ang core ng innate spirit tree dati inakala niyang ito ay aabutin pa ng milyon-milyong taon bago tumubong muli ngunit ngayong nasa kanya na ang Yuandao Star at Yuandao Bottle, hindi na nila kailangan pang maghintay ng matagal. Come on itanim na nila ito ng magkasama, hinigop ang katawan ni Qiong patungo sa Yuandao Bottle. Lumipat ang eksena sa loob ng Yuandao Star kung saan sinabi ni Lisa na hindi siya maaaring tumanggap ng interracial relationship, sumagot ang isa na kaya nga iyon ang dahilan kung bakit in-exhaust nila ang kanilang cultivation upang maging katulad lang ng master. Babae sigaw ng isa umano'y sawang-sawa na siya sa pagtanggi nito sa lahat ng bagay hindi na ito maaaring humindi sa bagay na ito ngayon. Idinagdag ng isa na kung hindi nito kayang gawin iyon hindi sila magdadalawang isip na tanggalin ito sa kanilang grupo. Sumagot si Lisa na wala siyang pake kung ang mga ito ay nagko-cosplay lang, ngunit ang mga ito raw ay mga halimaw kaya hindi niya maaaring, lumalabas na ang tatlong ito pala ay yung mga spirit beast na na-tame ni Chen Fan. Naputol ang pagsasalita ni Lisa nang biglang mayroong umubo, mapag-aalamang ito pala ay nagmula kay Chen Fan. Agad na lumuhad yung tatlo welcome back master sambit ng mga ito. Immortal sambit ni Lisa sa kanyang pagkataranta ano ito raw ba ay narito upang patayin siya. Sinabi ni Chen Fan na ang babaeng ito ay sinubukang e-trap siya noon at minamaliit siya. Yes master sambit ng tatlo at agad na sumugod patungo kay Lisa gayunpaman inangat ni Chen Fan si Lisa na siyang naging dahilan upang ma-miss nila ito. Lumingon kay Chen Fan ang tatlo na patanong kung bakit. Sumagot si Chen Fan na ngunit pinatawad niya na ito. Okay master yes sambit ng tatlo habang maririnig naman ang pag-iyak ni Lisa. Ibaba na raw muna siya ng mga ito tinawag na 3 donkeys ang tatlo. Sinabi ni Chen Fan na dalhin siya ng mga ito sa kung nasaan ang starship ngayon din, na agad namang sinang-ayunan ng mga ito. Idinagdag na naaalala niyang ginamit niya ang kanyang spiritual energy upang ang planetang ito ay gawing isang pure wood element planet. Oo tama yun tugon ng isa. Sinabi ng isa na ang planetang ito pati na ang core nito ay naging isa ng ganap na wood element. Idinagdag ng isa pa na ang lahat ng mga hayop na narito ay naging mga spirit beast na at ang lahat ng mga iyon ay kasalukuyang nagko-cultivate. Sinabi ni Chen Fan na huwag lumuhad ang mga ito maliban na lang pag sinabi niya, dahil kapag ka nagpatuloy sa pagiging ganito ang mga ito hindi sila makakarating sa kanilang destinasyon lumalabas na sa kasalukuyan ay naglalakad na sila patungo sa kinaroroonan ng starship. Idinagdag ni Chen Fan sa kanyang isip na magandang maging isang absolute ruler, ngunit kailangan niya ring maging flexible. Tinanong niya ang tatlo kung nililigawan ba ng mga ito si Lisa, umano'y sagutin siya ng mga ito ng isa-isa. Oo master tugon ng tatlo sinabi ng isa na sila ay naniniwalang si Lisa ay ang pinakamalapit na source patungo sa master, kung kaya gusto nilang magkaroon ng anak kay Lisa. Idinagdag ng isa na gusto nilang maging mas katulad pa sa master at sinabi naman ng isa pa na hinihiling nilang ito ay pumunta ng madalas at sila ay naniniwalang maaabot nila ang kanilang goal kapag ka sila ay nagkaroon ng offspring o anak na kahawig nito. Sumabat si Lisa na iyon ang dahilan kung bakit hindi niya ito matatanggap, ayos lang daw sana sa kanya na magkaroon ng one-night stand ngunit ayaw niyang maging tool ng mga ito. Isa pa ni gusto siyang edispatsa ng mga ito dahil lang kay Chen Fan, ni hindi siya gusto ng mga ito. Lisa lingon ni Chen Fan nagtanong kung hindi pa rin ba ito nakakapag-cultivate. Oo tugon ni Lisa perhaps ito raw ay dahil sa excessive na cyber mods hindi niya alam kung ano ang nangyari sa kanyang spiritual energy ang nararamdaman niya lang ang lugar na ito ay hindi na masama, hindi siya nagkakasakit dito at ni hindi niya na kailangan pang magkaroon ng maintenance para sa kanyang sarili dito. Kung ganun tugon ni Chen Fan may binitawang salita na siyang naging dahilan upang magtaka si Lisa oo nga ano bakit daw ba kaya ganun, at ilang sandali lang ay narating na nila ang kinaroroonan ng starship.
Dumiretso sila sa kinaroroonan ng core. Sinabi ni Chen Fan na ang source ng spiritual energy ay nabuo rito at ito rin ang nagno-nourish sa buong planetang ito. Idinagdag ng isa na ito rin ay ang kanilang sacred ground. Idinagdag ni Chen Fan na itatanim niya ang spirit tree na ito rito, protektahan nila ito gamit ang kanilang buong buhay. Yes Master, tugon ng tatlo, at ganoon na nga ang ginawa ni Chen Fan. Nagsabing kung tama ang kalkulasyon niya, ito ay aabuti ng 200 taon bago tuluyang umusbong, ngunit ang makita itong umusbong na ngayon pa lang, tiyak na magiging mas mabilis pa ang magiging paglaki nito. Idinagdag na sa early stage ang spirit tree na ito ay mag-a-absorb ng malaking amount ng spiritual energy, gayunpaman ang mga ito ay huwag mag-alala dahil once na ito ay mag-mature na, eko-consume nito ang buong planeta at magbibigay pabalik sa nature. Understood, sambit ng tatlo master. Sambit ng isa, umano'y hindi na nito kailangang mag-alala pa kahit na kaunti. Your wish is our command, at idinagdag ng isa pa na ang tanging dahilan kung bakit magpahanggang sa ngayon ay nag-e-exist pa rin sila at ang planetang ito ay dahil sa kanilang master. Sabat ni Lisa, umano'y si Chen Fan ay tila bagad ng mga ito at ang mga ito ay mga devoted believers nito. Well, tugon ni Chen Fan, ang perception naman daw ng mga ito ay hindi mali. Sa kabilang banda mukhang ito ay hindi pa rin nagbabago, natatakot lang ito sa kanya ngunit hindi siya nito nire-respeto. Sumagot si Lisa na alam niyang kaya siya nitong patayin sa isang breath lang at hindi siya magkakaroon ng tsansang makatakbo, ngunit kung gusto nitong ituring niya ito gaya ng pagturing ng mga ito sa kanya maaari niyang gawin iyon, ngunit iyon ay dahil sa siya ay mahina at ito ay napakalakas, hindi dahil sa ang tingin niya rito ay isang god. Para sa kanya ito ay isa lang tao, hindi isang god. Tugon ni Chen Fan, mukhang tama raw pala ang naging desisyon niyang buhayin ito, malaki ang maitutulong nito sa kanya. Sinama ng Golden Crow at nagsabing ito na ang magiging bagong tahanan nito. Sambit ng Emperor, marami raw siyang nararamdamang mga spirit beast dito. Ano, gusto raw ba nitong maging instructor siya ng mga ito, o gusto nitong bantayan niya ang punong ito? Ikaw na bahala, saad ni Chen Fan sabay pigta sa kadinang nasa leeg ng Golden Crow. Ano, sambit nito, palalayain siya nito. Kapag inalis nito ang planetang ito mula sa Yuan Dao Bottle, balang araw siya ay agad natatakas at sasanib sa isang katawan, muli niyang mababawi ang kanyang cultivation at babalik sa dati niyang estado bilang Great Golden Crow Emperor. Kung ganun, tugon ni Chen Fan, hinihiling niya ang lahat ng best para rito. Good luck, dagdag pa ni Lisa na siyang lalong mas nagpainis sa Golden Crow. Siya nga pala, saad ni Chen Fan sa tatlo, kailangan niya ng 2 individual na magsisilbi para sa kanya. Hanapan siya ng mga ito. Okay Master, tugon ng tatlo, sila raw ay pipili ng pinakamahusay para rito at ganoon na nga ang ginawa nila. Ilang sandali pa ay nagpakilala kay Chen Fan ang 2 chikiting, ang isa ay nagpakilalang si Tang Kei, habang ang isa naman ay nagpakilalang si Shi Kei. Pangising, sambit ni Chen Fan, bakit daw ba kaya binigyan siya ng mga iyon ng 2 little boys na magsisilbi para sa kanya? Well, sa tingin niya ito ay ayos lang, may ibinigay sa 2 ito raw ay ang etiquette para sa pag-serve ng mga tsaa at pagtanggap ng mga bisita. Ang mga ito'y maggugol ng oras upang aralin ang mga ito, gayunpaman ilang sandali lang ay nagawa ng matutunan ng 2 ang ibinigay na kaalaman ni Chen Fan. Okay Master, sambit ni Tang Kei, umano'y tapos na sila. Habang nagtanong naman si Shi Kei kung ipaghahanda na ba nila ito ng tsaa ngayon din. Makikita ang pagkabigla ni Chen Fan, ano patanong na sambit niya ganito kabilis. Well, I guess, dagdag niya sa kanyang isip, mukhang ito raw pala ang dahilan kung bakit ang mga ito ang binigay ng mga iyon, dahil sa taglay na intellect ng mga ito. Well done. Hehe, sambit ng isa, umano'y magandang bagay para sa master na maging close sa mga bata. Habang sinabi naman ng isa pa na tiyak na mabibigyan sila ng maraming ganitong bata ni Lisa. Mula doon ay umalis na si Chen Fan sa Yuan Dao Star upang tumungo sa Capital Star Province, partikular sa Cloud Heaven Palace, kung saan siya ay sinalubong ni Ranran, Miss Zhong Yaoyao at Yanzo. Lumapit si Chen Fan kay Yanzo, umano'y patawad sa pag-iwan nito sa kanya sa lahat ng responsibilidad. Salamat sa hard work nito, sumagot si Yanzo, na ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. Mula doon ay lumipat ang eksena sa loob ng isang silid kung saan makikitang mayroong iniaabot si Yanzo kay Chen Fan. Umano'y ito ang report ng ginagawa niya on daily basis. Pakiusap, tingnan daw ito ni Chen Fan at idinagdag na ang kasalukuyang estado ng Baekhyun ay,
Ngunit pinigilan siya ni Chen Fan nagsabing hindi na nito kailangang sabihin pa sa kanya ang buong detalye pinagkakatiwalaan niya ito at bukod pa doon, gusto niyang humingi ng tawad sa nangyari nung nakaraan. Ay tugon ni Yanzo iyon daw ay ayos lang, no way na sisisihin niya ito. Sinabi ni Chen Fan na ngunit dahil dito ay naalala niya rin na hindi niya maibibigay ang mga bagay na ninanais nito kaya Yanzo kung ang title nito bilang kanyang babae ay nagdudulot ng trouble para rito, siya ay nakahandang ito ay irespeto't bibigyan ito ng kalayaan. Huwag itong mag-alala dahil kapag ka nagkaganon ipinapangako niyang ang posisyon nito't kapangyarihan sa Baekhyun ay mananatili, at sa parehong pagkakataon ito ay magiging malaya nang habulin ang kanyang sariling kaligayahan. Subalit natawa lang si Yanzo sa pinagsasasabi ni Chen Fan so ito raw pala ang dahilan kung bakit gusto siya nitong makausap ng mag-isa. Nagtaka si Chen Fan nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin, ngunit tanong lang din ang isinagot ni Yanzo. Alam daw ba nito kung ilang mga tao ang gugustuhing mamatay makasama lang ito sa loob ng ilang segundo? Mapapansing nakikinig ang tatlo sa pinag-uusapan ng dalawa mula sa labas. Hinawakan ni Yanzo ang kamay ni Chen Fan at nagsabing sa tingin niya mukhang hindi nito naiintindihan ang puso ng mga babae kahit na gaano pa ito kalakas. Idinagdag na ang kanyang kaligayahan ang kanilang kaligayahan, ay ang protektahan ito at ang Baekhyun. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Chen Dojo kung saan mapapansin ang mahabang pila ng mga applicants. Sa loob ay sinabi ni Lady Chen na ang mga taong nasa labas ay kailangang maghintay hanggang sa susunod na taon upang maging apprentice. Inutusan si Shui Meir na sabihin sa mga iyon na hindi na muna sila tatanggap ng anumang bagong reservations sa pagkakataong ito. Oo tugon ni Shui Meir at humakbang na patungo sa gate, nang biglang mayroong bumunggo sa kanya. Hey sigaw niya ito raw ay tumungo sa linya at teka lang bumalik na lang daw pala ito dahil hindi na sila tatanggap ng anumang bagong ngunit natigilan siya nang siya ay mapatingal at nakitang si Chen Fan pala ang bumunggo sa kanya. So sambit ng ating bida so narito raw pala ito, napalingon si Lady Chen na patanong kay Shui Meir kung ano ang problema. Mapapansin ang kanyang reaksyon nang makita si Chen Fan. Agad na lumuhad sa harap ng ating bida kasabay ni Shui Meir umano'y sila ay nagpapaabot ng pagbatit paggalang sa Immortal Monarch, ngunit pinatayo siya ni Chen Fan nagsabing hindi na nito kailangang gawin pa ang bagay na ito sila ay pamilya. Bumaling kay Shui Meir na aalala niya raw ito nagtanong kung bakit ito narito. Sumagot si Lady Chen na ito at ang kanyang elder sister ay pag-alagala rito noon ilang taon na ang nakararaan kaya sila ay pinatuloy ni Sister Xiaoyun. Tinanong si Chen Fan kung kilala niya ba ito. O sambit ni Chen Fan habang nakatingin kay Shui Meir so maging ang Purple Holy Ground daw pala ay walang pake sa descendants ng mga alipin ngunit kahit na ganun magiging mahirap pa rin daw para sa mga ito na makagala-gala sa lugar na ito. Sumagot si Shui Meir na gusto niyang, ngunit agad na dumugtong si Chen Fan nagtanong kung iniisip pa rin ba nito na siya ay ang pumatay sa clan nito at gusto nitong maghiganti, sasagot sana si Shui Meir ngunit dumugtong na naman si Chen Fan. Nagsabing napaka-imposible para rito na mag-travel sa galaxy at marating ang lugar na ito malamang ito raw ay mayroong partner. Natitiyak niya rong yung sinasabing sister nito ay nasa ilalim ng order ng Purple Cloud Holy Ground nang biglang dumating si Lieutenant Lee. Agad na hamarang Immortal Monarch umano'y alam nila kung gaano ito kalakas no way na madidepensahan nila ang kanilang mga sarili laban dito ngunit siya raw ay nakikiusap na wag sila nitong e-torture sa halip patayin na lang sila nito. Nagtaka si Lady Chen na patanong kung ano ang nangyayari rito, habang nagtanong naman si Chen Fan sa dalawa kung talaga bang mukhang bad guy ang tingin ng mga ito sa kanya. Immortal Monarch sigaw ni Lady Chen paghakbang ni Chen Fan palapit sa dalawa. Ngunit dumiretso lang pala ito patungo sa isang silid. Pagtataka ni Shui Meir wala itong ginawa sa kanila, sumagot si Lieutenant Lee na baka ayaw nitong marumihan ng kanilang dugo ang kanyang dojo o hindi naman kaya na iba ang ipapagawa nito. Sabat ni Lady Chen umano'y kahit na hindi niya alam kung ano ang nangyari, sa tingin niya iyon ay wala ng pake kung ano man ang nangyari sa pagitan nila kaya pakiusap kumalma muna ang mga ito at sabihin sa kanya ang lahat. Sa loob ng isang silid pagdating ni Chen Fan ay nadatnan niyang nagchatcha si Grandpa Chen at Ancestor Zong, pinagsisilbihan ng babaeng kinuha niya mula sa Five Elements Immortal Sect. Wow sambit ng babae nang makita si Chen Fan hindi raw ba't ito yung malakas na irresponsableng cultivator na nang iwan sa kanya sa isang hindi pamilyar na lugar,
agad na tumayo ang dalawa at nagbigay ng pagbati kay Chen Fan. Grandpa Mr. Zong, saad ni Chen Fan, siya raw ay narito upang bisitahin ang mga ito. Sumagot si Grandpa Chen na hindi na nito kailangan pang mag-alala patungkol sa kanila, at nagsumbong na si Mr. Zong ay pumupunta rito araw-araw para sa libreng tsaa. Sinabi naman ni Ancestor Zong kay Chen Fan na ang babaeng ito na dinala rito ng kanyang ama ay mayroong kakayahang gawing mas masarap pa kaysa sa Spirit Spring. Ang isang ordinaryong tubig ito raw ay napaka-addictive. Of course, tugon ng babae dahil dati siyang nagsusunog, habang nagtaka naman si Chen Fan sa narinig niya mula kay Ancestor Zong na ang kanyang ama ang nagdala sa babaeng ito. Ang akala niya raw dumating ito rito kasama si Yao Yao. Patungkol dun sambit ni Ancestor Zong sambit naman ni Grandpa Chen na paubo. Ito raw ay hindi bumalik rito kasama ng mga ito kaya sa tingin niya wala itong alam. Agad na sumibat si Ancestor Zong, nagsabing ito ay problema ng kanilang pamilya kaya ayaw niya nang makialam pa siya ay aalis na, babalik na lang siya rito sa susunod na pagkakataon. Nagtanong si Chen Fan kung ano ang nangyari. Sumagot ang babae na to put it simply, siya ay ang naging excuse upang magkaroon ng gap yung relationship nung dalawa. Sinabi ni Grandpa Chen na iyon ay dahil sa ito ay palaging dumidikit kay Kexing, iyon ang naging sanhi ng misunderstanding. Sinabi ng babae kay Chen Fan na ngunit gustong-gusto niya nang umalis, si Mr. Kexing ay ang ama nito kaya iyon lang ang tanging makakatulong sa kanya. Mapapansin ang reaksyon ni Chen Fan, nagtanong kung ano pa ang nangyari pagkatapos nun. Sumagot si Grandpa Chen na sa ngayon yung dalawa ay naghiwalay na. Si Kexing ay kasalukuyang nakatira sa Tianan Star Province habang si Xiaoyun naman ay nasa Capital Star Province kasama si Yu-er. Hi Fan, bakit hindi raw nitutulungan ang mga iyon kapag may oras ito? Alright, tugon ni Chen Fan, siya rin ay mayroong kasalanan sa nangyaring ito. Humarap sa babae at nagsabing may sasabihin siyang dalawang bagay at una ay ang Five Elements Immortal Sect nito ay hindi na isang immortal sect sa ngayon, ito ay tinatawag ng Five Elements Holy Ground at ang pangalawa, ang rason kung bakit nangyari iyon ay dahil sa pinatay niya ang 5 Elements Emperor. Ngayon dagdag ni Chen Fan, ano ito raw ba ay maghihiganti para sa kanyang sekta o gusto nitong bumalik, ay si tugon ng babae. Kung ganun siya raw ay magpapakulo na lang ng tubig dito, ito ay mas madali kaysa sa magsunog ng mga tao sabay tawa. Tugon ni Chen Fan, well to be honest ito raw ay sayang lang na gamitin ng mga iyon bilang fire starter ito na mayroong innate spiritual fire body kaya kung ito ay nakahandang manatili rito, tuturuan niya ito ng ilang mga high grade na mga teknik. Salamat, tugon ng babae at ilang sandali lang ay pumasok na yung tatlo. Immortal Monarch, tawag ni Lady Chen, lumingon si Chen Fan at nagsabing tama siya, hindi raw ba? Oo, tugon ni Lieutenant Li, sabay abot ng isang artifact. Umano'y ilang taon na ang nakararaan sila ay binigyan ng Young Holy Master ng isang deity soul na mayroong kakayahang matunton. Si Zaiyan gusto nung patayin nila ito. So sambit ni Chen Fan, so ito ba ang bagay na tinutukoy nito? Napatitig sa artifact, hasambit niya sa kanyang isip si Yang Zuan o ang Young Holy Master. Sino raw ba kaya ang una niyang bibisitahin sa mga iyon kapag nagkaroon siya ng bakanting oras? Ngunit sabat ni Lady Chen, ngunit si Adjutant Li at Shui Meier daw ay tumulong sa kanila na labanan ang mga kalaban ng Chen Dojo at ang mga ito ay nagsusumikap ng husto kaya hindi raw ba maaaring patawarin na lang nito ang mga ito. Sumigaw si Shui Meier na ayaw niya nun ito ay walang karapatang patawarin sila, pinatay nito ang kanyang brother at mga members ng kanyang clan, siya dapat ang maggawad ng pagpapatawad dito. Tugon ni Chen Fan, at ano naman daw ba ang rason para sa kanya na i-deny ang pagpatay sa clan nito? Ano iniisip daw ba talaga nitong natatakot siya sa isang hamak lang ng holy ground? Ikaw, sigaw ni Shui Meier, ngunit dumugtong lang si Chen Fan na ang pagkamatay ng clan nito sa Linshi Mountain Range ay dulot ng conflict of interest sa pagitan ng tatlong clans. Wala siyang kinalaman doon at since ang mga ito ay hindi maituturing na threat para sa kanyang family, hahayaan niya na ang mga ito at niwala siyang paki sa kung ano ang tingin ng mga ito sa kanya at ilang sandali pa ay umalis na si Chen Fan. Makikita ang maliwanag na ekspresyon ng babae, nagsabing si Chen Fan ay hindi masamang tao, ngunit ang idea na ito ay hindi pa rin tinatanggap ni Shui Meier magpahanggang sa ngayon. Sinabi ni Lady Chen sa dalawa na mamuhay na lang ang mga ito ng tapat dito at kalimutan ang patungkol sa mga nangyari. Nagtanong si Shui Meier kay Lieutenant Li kung ano sa tingin nito.
Well, tugon ni Lieutenant Lee, since sila ay pinatawad ng Immortal Emperor at si Lady Chen ay nakahandang tanggapin sila rito, ituring na lang muna nila bilang kanilang tahanan ang lugar na ito sa ngayon. Idinagdag sa kanyang isip na wala na rin naman silang mapupuntahan sa ngayon, ang Yunlan Holy Ground ay malapit na ring bumagsak. Sa loob ng isang silid ay napasabi si Chen Fan na pagkatapos na dukutin ng Five Elements Immortal Sect, ang tanging nabawi niya lang ay ang piraso ng deity soul ni Zaiyan mula kay Yang Zuan. Binabalak ni Yang Zuan na siya ay pabagsakin gamit ang bagay na ito, ibinigay niya ito sa Yunlan Holy Ground na siyang naging dahilan upang matunton nung dalawa ang lugar na ito. Tumungo siya sa loob ng isang secret chamber kung saan naruroon si Master Zai, na agad namang nagpaabot ng paggalang kay Chen Fan. Inextend ni Chen Fan ang kanyang kanang kamay at nagsabing naiintindihan naman nito na ang buhay nito'y nasa kanyang kamay, hindi raw ba, o tugon ni Master Zai. Nagcast ng kung anong spell si Chen Fan at makalipas ang ilang sandali, gaya ng inaasahan saad niya sabay hila ng isang purple energy palabas sa katawan ni Master Zai. Umano'y napakaigi ng pagkakatago nito, maging siya ay hindi ito napansin nung una. Isang mahusay na trick mula kay Yang Zuan. Ano ito, patanong na sambit ni Master Zai, siya raw ba ay ginamit, may naidulot daw ba siyang masama? Sumagot si Chen Fan na wag itong mag-alala, sabay abot ng isang pill consume niya raw ito nang ito ay maka-recover. Salamat saad ni Master Zai, ngunit siya raw ay mayroong humble request. Sabihin mo, tugon ni Chen Fan. Sinabi ni Master Zai na gusto niya raw sanang bumalik sa Middle Earth Star Realm, partikular sa Southeast Asia. Dahil although ang lugar na ito ay punong-puno ng spiritual energy, mas lalo lang itong nagiging dahilan upang mas mamiss niya pa ang kanyang tahanan. Very well, tugon ni Chen Fan, kung ganun sumama ito sa kanya. Mula doon ay tumungo sila sa kinaroroonan ni Anya kung saan kasalukuyang tumutugtog si Miss Zhong Yaoyao. Tumayo si Miss Zhong Yaoyao, nagpasalamat si Chen Fan sa umano'y hard work nito, ngayon ay dadalhin niya na raw si Sister Anne sa Baekhyong sect. Nakiusap si Miss Zhong Yaoyao na hayaan siya nitong sumama, na agad namang sinang-ayunan ni Chen Fan, sabay lingon kay Anya, Sister Anne, umuwi na raw sila. Thus naglakbay na nga sila patungo sa Middle Earth at pagkatapak ni Chen Fan sa Baekhyong, agad na nagmaterialize ang Dragon Formation. Pagtataka ni Antang, napatanong kung bakit daw ba kaya nagkakaganito ang White Dragon sa araw na ito, ano ang problema? Bakit ito na-agitate ng ganito? Pagtila ng usok ay nabigla siya nang makita si Chen Fan. Mula doon ay tumungo na sila sa loob ng isang silid kung saan inilagay ni Chen Fan si Anya, iiwan niya raw muna ito rito. Sa presensya ng White Dragon sila ay hindi masasaktan nito kahit na magising pa ito. Don't worry, tugon ni Antang, siya ay hindi natatakot, siya na raw ang bahala kay Anya. Idinagdag na isang relief na makita niya pa ito't makitang ayos lang ito bago siya mamatay. Sa labas ay sumagot si Chen Fan na wag itong mag-alala patungkol sa bagay na iyon dahil ang pagtira nito rito sa Cloud Mountain Formation at pag-inom ng life serum araw-araw, iyon ay sapat na upang ito ay mabuhay pa sa susunod na 200 taon. Ngayon, sa mga nagtatanong kung bakit napakabata pa rin ang itsura ni Antang sa kabila ng katotohanang ito ay hindi pumasok sa landas ng immortal cultivation, ayon na sinabi na ni Chen Fan ang dahilan. Tumawa si Antang sa sinabi ni Chen Fan nang biglang dumating si Ziqing kasabay ng iba pa. Antang, saad niya siya raw ay nagdala ng regalo para rito, nang biglang matuon ang kanyang paningin kay Chen Fan. Agad na lumuhod kasabay ng iba pa, nagpaabot ng pagbatit paggalang. Sinabi ni Antang kay Chen Fan na si Wei Ziqing ay ang naging in charge sa pagpapadala sa kanya ng mga resources at palagi siya nitong sinasamahan, ito ay isang napaka-responsableng tao. Sumabat si Ziqing na ginagawa niya lang ang kanyang trabaho well, tugon ni Chen Fan. Since ang kanyang Antang ay satisfied, agad na nagcast ng isang spell patungo kay Ziqing. Ano, sambit ni Ziqing makalipas ang ilang sandali, ano, pinawi raw ba nito ang kanyang katawan at tinulungan siyang mabawi o bumalik sa kanyang kabataan? Tumalikod si Chen Fan at nagsabing pakiusap ito ay magpatuloy sa pagsama kay Antang para sa kanya at tuluyan ng lumipad paalis. Ngayon, sambit ni Chen Fan, may isang napakahalagang bagay pa siyang kailangang isettle, binabalak niyang tumungo sa sacred ground kung saan nakasil yung original na katawan ng ancient demon.
Bumaba siya sa isang partikular na lokasyon, inilabas ang Soul Blade kung saan niya isinil ang kaluluwa ng Ancient Demon. Chen Baekshun, sigaw ng demon, ang pangahas naman daw nitong dalhin siya rito pabalik. Oo, ganoon nga, tugon ni Chen Fan. Hasigaw ng Ancient Demon, umano'y ang kanyang kaluluwa ay higit na compatible sa kanyang original na katawan, hindi niya raw ini-expect na gagawin nito ang ganitong klaseng pagkakamali. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na itigil na nito ang pag-arte, no way na ito ay magrereklamo ng ganito kung talagang ang ito ay isang malaking pagkakamali. Idinagdag na although hindi niya ito ma-process ng lubusan, nagawa niya namang ma-reduce ang soul power nito at kahit na mag-cultivate pa ito sa susunod na 100,000 taon, hinding-hindi nito maigagalaw ang kanyang napakalaking katawan at isa pa, ni ang kaluluwa nga raw nito ay hinding-hindi makakatakas mula sa kanyang soul blade. Nagcast ng isang silang art at idinagdag na hindi lang yun, sa ngayon ang cultivation ay unti-unti nang nagiging norm para sa Chinese clan at sa tulong ng life serum at abundant spirit energy na mayroon ang Earth ngayon, mas lalo lang itong malulugmok dito. Nagsimula ng humakbang paalis si Chen Fan at idinagdag na ito ay mananatili na rito hanggang sa katapusan ng universo, wala nang nagawa pa ang Ancient Demon kundi ang sumigaw na lang.